Shalom, shalom mga kapatid, mga kababayan sa pinagpalang araw ng Martes sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat mga Katolikong simbahan. At pinagdinilayan natin ito from time to time, tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. And then, sumasagot din tayo sa mga ilang katanungan base sa kakayanan lamang natin. Kung hindi naman natin ito masagot, hindi naman natin hanapan ng sagot, mga kapatid. And we can answer it later kung hindi natin alam sagutin yung mga katanungan. So, I pray na nawaligtas tayong lahat sa ilalim ng biyaya at pagkalinga at pag-iingat ng Panginoon sa araw na ito. And we are claiming the word of the Lord in 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God and taking every thought captive in obedience to Christ. Yes, mga kapatid. Shalom, Kuya Romy. Okay, so our gospel today ay taken from the gospel according to St. Luke chapter 21 verses 5 to 11. Luke 21 verses 5 to 11. Glory to you, O Lord. Well, some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings. He said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." They asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nations, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay nakasentro sa templo, kung saan para bagang ipinagmalaki ng mga lagad ang templo sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ito ay maganda, lalo na itong second temple, sapagkat dalawang templo na po ang dumaan dito sa Jerusalem. Yung unang templo ay ipinatayo ni King Solomon around mga 587 to around mga 580 sometimes. And then, pero nasira ito ng around mga 587 to 586 BCE ni panahon ni King Nebuchadnezzar. Okay. Then itong pangalawang templo, ito yung pinag-uusapan ngayon, na sabi ng Panginoon na nung ipinagmalaki sa kanya yung templo, ay sinabi niya na nakikita ninyo yung templong yan, darating ang araw na walang matitira sa kapwa. Sa ibabaw sa kapwa ba ito? At
tunay nga mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon yun around mga 33 AD or mga malapit na sa end ng kanyang ministry, around mga 33 AD, is pagdating ng mga around AD 70, ito ay sinira ng mga Romano noong AD 70. So nasira po yun, yung templo na yun na sinabi ng Panginoon, na sinabi niya walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na matitira. At kung titignan natin na totoo nga na nangyari yung sinabi ng Panginoon around AD 70, kung saan ito'y sinira ng mga Romano, mga kapatid. At kung makapunta tayo ngayon sa Israel, bagamat ako hindi pa naman ako nakakapunta doon, pero titignan natin yung tinatawag na yan yung Wailing Wall, yung there is a part of the temple na tinatawag na Wailing Wall. Minsan actually ito yung tanong ko mga kapatid, why sabi ng Panginoon dito, there is no stone left sa ibabaw ng kapwa bato. Sabi sa structure, wala daw ngayon. Pero kung titingnan natin sa Israel, meron mga kapatid, yung tinatawag na, kaya nga meron siya part na Wailing Wall. Yung mga tourist doon ay kapag pumunta po sila roon mga kapatid, ay meron tinatawag na yung Wailing Wall na yun, doon nila sinisiksik yung mga prayer request nila. Makikita natin yung mga Zionist, yung nakasombrero, tsaka yung mga buhok may mga kulot-kulot, yun yung mga Zionist na sekta ng mga Hudyo. Doon sila gumaganon-ganon, di ba, sa wall, gumaganon. Tapos kung mga Kristiyano naman pumunta doon, mga Katoliko or mga sekta o denominasyon, pumunta doon sila sa Wailing Wall, doon nila sinisiksik sa mga siwang ng Wailing Wall ang kanilang mga prayer request. So nag-iisip ako, sabi ko bakit sabi ng Panginoon na walang maiwan na kapwa bato sa kapwa bato. Pero ang sumagi rin sa isip ko na nagtira ang Panginoon ng mga palatandaan. Nagtira siyang palatandaan sa templo para ma-realize natin na totoo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na masira yung templo. Na sinasabi niya na kung ano yung sinasabi niya ay talagang magaganap. So, nagpapatunay na totoo ang salita ng Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling. At yan ay katangian ng Diyos na hindi nagsisinungaling, di ba? Numbers 23:19. And then, Hebrew chapter 10, verse 23, mga kapatid. So, yan. At isang aral din dito sa templo na isang aral din na makikita natin siguro dito mga kapatid, that everything in this world is walang kasiguruhan mga kapatid. Walang kasiguruhan. Wala kang, hindi mo pwede mapanghawakan kahit gaano katibay na istruktura sa daigdig na ito. Ang isang pwede lamang nating mapanghawakan na sigurado tayo na hindi mo titinag ay ang Diyos. Amen? Everything that is in this world can be ruined in a snap of a finger. So therefore, hindi natin pwede panghawakan at hindi natin pwede isalig ang ating buhay sa mga bagay na pansamantala lamang. So, maybe that is the lessons of that temple, na kung saan lahat na meron tayo, lahat ng mga bagay na sa tingin natin napakatibay na, ay hindi natin pwede ipanghawakan. Di ba yun yung kwento, kung naalala ko yung kwento about dun sa sa Titanic. Ipinagmalaki na kahit daw yun, may something like that na meron sinabi dyan, ipinagmalaki niya yung Titanic na hindi kayang lubugin ng kahit kakwan na na alon. Pero alam niyo ba na ano ang nakapagpalubog sa Titanic? It's just a small iceberg. Di ba? Yun yung nagiging cause na lumubog yung Titanic. Maliit lang. Na
na iceberg, na yellow na bumuo sa dagat. So, ibig sabihin, hindi natin pwede ipagmalaki, hindi natin pwede panghawakan yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, mga kapatid, sapagkat ito'y mga pansamantala lamang. And it can be ruined in a snap of a finger. It can be ruined in a wink of an eye. Di ba? Kita natin na maraming mga bahay na mga, anong sabi doon, ilang taon na pinaghirapan sa abroad. Tapos nung naglindol, all of a sudden, wala na lahat. How many years na pinaghirapan, mga kapatid? Itong templo na ito ay pinagawa ito, second temple na ito, at pinaganda ni Herodes. At kung makikita natin sa mga discussion, makikita natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya na, destroy this temple, and I will rebuild this after 3 days. Nagburong-bulungan yung mga Hudyo. Sabi niya, 46 years ito tayo pinatayo. Tapos sasabihin mo, sisirain. Tapos 3 araw, itatayong muli. Though he's not referring to the temple, but to himself. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng meron tayo, kagandahan man yan, kayamanan man yan, katalinuhan man yan, hindi natin pwede ipagmalaki at panghawakan. Ito lagi ko na kwento sa inyo. Meron akong isang kilala ko, as in, pugi, mga kapatid, gwapo, ganda ng katawan, magandang boses. Na ano siya, mga kapatid, na stroke. May pumutok na ugat sa kanyang utak. Nakoma siya, parang mga 6 months yata. 6 months. Buti na lang sa ibang bansa, sa US. Yung bilas niya, yung bayaw niya, yun lang yung nagpigil na tanggalin yung life support. Sa US, alam naman din, di ba, yung tinatawag na yung parang mercy killing na lang. Kasi parang wala na eh. Hopeless na eh. 6 months na nakoma, mga kapatid. Pero sa biyaya ng Panginoon, na ano siya, nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay nung magkaroon siya ng malay, mga kapatid. Alam nyo, pati pagkanta, pati pagbasa ng mga words, pati mga pangalan ng mga kakilala niya, hindi niya matandaan. Alam niyo, isa lang ang nag-retain sa kanya, na hindi niya makalimutan ang patungkol sa Diyos. So, lahat na meron sa kanya, everything is lost, mga kapatid. Yung memory niya, diri mo. O kapag marinig niyo yung kanta, haming-haming na lang siya, hindi niya mabigkas word. Mag-usap kayo, masaya siyang kausap, pero hindi niya matandaan yung pangalan mo. Even the very, his own very family, mga kapatid. Pero kapag kausap mo siya, parang it seems na kilalang-kilala ka niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, na lahat, kahit gaano man katibay ang bahay mo, gaano man karami ang pera mo, or gaano ka man kasikat, hindi natin pwede pangawa. Kahit gaano ka man kaganda, pogi ka, my goodness, nadapa ka lang ng konti, masisira ka agad yung kagandahan mo. Kaya hindi mo pwede ipagmamalaki na you possess many things in your lives, because in an instance, God can take that away. Yan, mga kapatid. Okay. Okay. So, talagang itong nangyari na sinabi ng Panginoon, around 33 AD niya, mga 33 AD, nabanggit ng Panginoon yung pangyayari na yun, yung prophecy niya. Then, around AD 70, indeed, ito po ay naganap at nangyari sa mga Hudyo, mga kapatid. Nasira ang templo. Kasi nagkaroon sila na diaspora sila.
And then, idinugtong ng Panginoon yung about the signs of the times. Yung pagdinilayan natin ito, mga kapatid, dinugtong itong pangyayari na ito sa signs of the times, mga kapatid. Then he asked him, Teacher, when will this happen and what signs there be when all these things are about to happen? He answered, See that you not be deceived. That you not be deceived. Ayan. Tiyakin ninyong na hindi kayo dapat madaya, na huwag kayo madaya. For many will come in my name. For many will come. Ibig sabihin, future, mga kapatid. Darating, future. Okay? For many will come in my name, saying, I am He, and the time has come. Do not follow them. Okay? Maraming mga darating, mga kapatid. Okay? At kung titingnan natin, ang Panginoong Jesucristo, take note, sa umpisa pa lang, para maintindihan natin, sa umpisa pa lang, nagsabi ang Panginoon sa Matthew 16, verse 18, ang sabi niyon, upon this rock I will build my church. Pero makikita natin ngayon, maraming dumating, at daladala yung kanyang pangalan. Di ba? Daladala yung kanyang pangalan, then people will believe. Mabilis, ang iba, marami mga tao na naniniwala agad kasi daladala nila yung pangalan ng Panginoong Kristo. Di ba? Pero ang sabi dito, nagbabala ng Panginoon noon pa man. Sabi niya, many will come in my name saying, I am He, and the time has come. Pero ang sabi ng Panginoon, do not follow Him. Do not follow them. Huwag natin silang sundan. You see? Huwag natin sila sundan. Kaya nga, even sa St. Paul, mga kapatid, even dito sa 2 Corinthians chapter, para hindi tayo maligaw at hindi tayo maligaw nito mga dumarating na ito, ng mga dumating na ito. Pag sinabing dumating, ibig sabihin na huli. May nauna at huli yung parating. Okay? At makikita natin, mga kapatid, na for the first 1,000 years, there is only one church that exists. And that is the Catholic Church. Kailan nagpasimula yung pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, bagdami ng mga sekta at denominasyon. Okay? Una, yung 1054 AD, kung saan ang Orthodox Church, di ba? Nakita nyo naman siguro yung Orthodox, yung mga art nila magaganda, yung Byzantine Empire, yung isa sa mga simbahan nila na pinakaluma is yung tinatawag na Hagia Sophia sa Istanbul, Turkey, kung saan ginawang museum, then later on kinonvert into mosque. Pero later on, parang hindi na ano na ngayon. May mga painting doon na mga original na mga painting na binura, pero may hindi lahat na bura. Meron doon. So, hindi natin alam kung anong intervention ginawa ni Lord doon sa Istanbul, Turkey, yung Hagia Sophia. So, noong 1054 AD, humiwalay yung Orthodox Church sa Catholic Church. Mga kapatid, humiwalay sila. Then alam natin, pagdating ng 1517, diyan na nagpasimula ang patuloy na after ni Martin Luther na isang Augustinian monk, umalis sa Catholic Church. Nang umalis si Martin Luther, yung mga kasama niya, iniwanan din siya. And so on and so forth. Nagkanya-kanya sila, hindi sila nagkakasundo. Until now, mga kapatid. That is why kung titignan yun, tinatawag na, may nabasa ko dati sa conglomeration. Check niyo sa Google kung ano yun. After Martin Luther, saka lalo dumami yung mga sect at denomination. Okay. Kaya, pero for us not to be led astray,
Isa ang sinabi ng Panginoon, do not follow them. That is why may sinasabi dito sa St. Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 para hindi tayo dapat maligaw mga kapatid. Ito ang sinasabi. So 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sabi dito, therefore, brothers, stand firm. Okay? Stand firm. Tumayong matibay or manindigan. Sabi niya, and hold fast to the traditions that you were taught, either by an oral statement or by a letter of ours. You see? Stand firm. Ang sabi ng Panginoon. Stand firm, mga kapatid. Okay? Kaya mayroon pa dito sa Jude, sa verse 2 ng Jude. Sabi dito, sa Jude, mga kapatid, buksan sa Bible. I now feel a need to write to encourage you to contend for the faith that was once for all handed down to the holy ones. You see? Sinasabi dito, to contend for the faith that was once for all handed down to the holy ones. So ito yung sinasabi ni St. Paul, na stand firm to the traditions that was handed down to you. Para hindi tayo maligaw, manatili tayo doon sa itinuro sa atin noon pa mang una na natanggap natin. At kung titingnan natin, the Catholic Church ay merong tinatawag na mga traditions, mga kapatid, na pinanghahawakan natin that was handed down to their successors. Kaya nga, sasabihin nila, unbiblical daw yung mga ibang teachings natin sa Catholic Church. No. Hindi lang nila naintindihan yung sinasabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mga kapatid. Okay? Hindi lang nila naintindihan. Actually, meron pa dito sa 1 Corinthians chapter 11. Tingnan natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 11. Kung hindi ako nagkakamali. Ano sabi? Okay. Verse 2, mga kapatid, ang sabi dito, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just as I handed them on to you. So you see? So yun yung isa sa paraan para hindi tayo maligaw nitong mga dumarating. Kasapagkat yun yung babala sa atin ng Panginoon Kristo, do not follow them. So dapat ang susundan natin, ang mga alagad. Kaya nga kung ang simbahan mo, hindi si San Pedro ang kinikilalang unang leader, ligaw ka na kapatid. That is why, we in the Catholic Church, tayo sa simbahan sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na apostolic succession. So, kung saan si San Pedro, doon tayo. Kung ang simbahan mo, hindi si San Pedro ang kinikilalang unang leader, di ba? Kasi nung umakyat ang Panginoon sa Kristo, sa John 21:15-19, ang inihabili na niya ng pangangalaga sa kanyang kawan ay si San Pedro, mga kapatid. Okay? So, therefore, si San Pedro, since ipinagkatiwala lamang sa kanya yung kawan ng Panginoon, after him, there is a need or there is someone to succeed him, to take care of the flock of the Lord. That is why we in the Catholic Church has the apostolic succession. We have the unbroken link. The rest of our separated brethren, hindi nila ma-establish yung connection na yan sa mga apostol. Putol po sila. Kaya parang tinatawag na putok sa buho. Kaya yung ibang term na ginagamit ng mga CFD, nasasaktan sila. Pero that is true. Sulpot, mga kapatid. Because they cannot establish their connection to the apostles. Kasi kung connected ka sa apostles, connected ka sa Panginoon Kristo. Because the Lord Jesus Christ commissioned the apostles in Matthew 28. Di ba, mga kapatid? So kung ang simbahan mo, hindi si San Pedro ang kinikilalang leader, ibig sabihin ligaw ka na. Hindi mo na nasunod yung sinabi ng Panginoon dito sa Luke chapter 21. Do not follow them. Yung mga darating. Kasi may mga darating daw eh.
hindi tayo dumating kailan lang. We started in AD 33. So therefore, we are not the one being mentioned here. Who are those? Them. Mga separated brother natin. Nag-start sila 1517, 1054, yung mga kapatid natin, yung mga Orthodox, then 1517, then Anglican, Episcopalian, Lutheran, okay, Martin Luther, 1517, Anglican, Episcopalian, mga Presbyterian, Methodist, Baptist, Mormons, ano pa ba? Jehovah's Witnesses. Then dito sa atin, marami din mga locally founded mga simbahan, INC 1914, GIL, kay Carillo, si Butike, tapos si Periol ng Pentecostal, si Periol, na kahit sa sementeryo ay nagpipreach sila tapos nanghihingi sila ng mga barya, ng mga offering sa mga Katoliko na sinisiraan din nila. Dami tayong mga locally founded. Pero for us not to be led astray, ang sabi ng Panginoon, kung talagang iniintindi natin yung salita ng Panginoon, do not follow them. Kasi sila yung dumating na huli. Maraming mga darating that will use my name. And indeed, it happens na kung paano sinabi ng Panginoon na masira yung temple yung natupad at AD 70, mga less than 40 years, mga kapatid. Nangyari yung sinabi ng Panginoon. At nung sinabi ng Panginoon na maraming mga darating na gamit ang kanyang pangalan, ang sabi niya, do not follow them. So bakit natin sila susundan? Bakit natin susundan itong mga huling dumating? Binabalaan na tayo ng Panginoon Kristo na huwag tayong sumunod sa kanila. You see? Okay. Isa pa mga kapatid, may babala pa mismo sa Bible para hindi tayo maligaw, manatili tayo sa traditions that was handed down to us. Yan. Kapag ang simbahan nyo, walang aral handed down to them by means of oral and written, ligaw na kaagad. At kung ang sekta mo at denominasyon ay dumating lamang ng huli, ligaw ka na kaagad. Whether you will like it or not. Kahit ano pang argumento gamitin mo. Okay. Sabi dito, meron pa dito kaya nga babala dito dito sa Galatians chapter 1. Ito sabi dito sa Galatians, mga kapatid. Okay. Sa Galatians, sabi dito, ito yung babala. I am amazed that you are so quickly forsaking the one who called you by the grace of Christ for a different gospel. Not that there is another, but there are some who are disturbing you and wish to pervert the gospel of Christ. Okay? Ito yung sabi, yung babala at instruction sa atin. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel other than the one that we preach to you, let that one be accursed. So, ibig sabihin, meron nang ipinangaral sa atin. Take note, ha? Take note. Kung meron mang mangaral sa inyo maliban, okay, other than the gospel we preach to you, ibig sabihin, there is already the gospel, there is already the teachings that was been preached to us. At para hindi tayo maligaw, dapat yun yung panghawakan natin. Kaya nga, kung babalikan natin, kaugat dapat yan sa mga apostol. Handed down. Kasi pag sinabing handed down, pinasa, pasa. From the apostles. At sino meron yan? Tayo lang sa Catholic Church. Meron bang teachings handed down to them? Ang mga, halimbawa, yung Baptist, or yung Mormons, or yung GIL, or yung dating daan? Wala. So the church that has a teachings that was handed down to us is the Catholic Church, mga kapatid. Kaya ngayon tinatawag na may mga oral traditions tayo. Yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, at saka 1 Corinthians chapter 11, verse 2, at saka yung verse 2 ng Jude. You see? Okay.
Ito ang sabi pa dito sa verse 8 ng Galatians 1:8. But even if kami, or kahit anghel na galing sa langit, you see, ang babala, na mangaral ng ibang ebanghelyo maliban sa aral na ibinigay na sa atin, handed down to us, preached to us, huwag daw nating tanggapin. So kapag naniniwala ka dyan sa manangaral na huli lamang dumating, ligaw ka na. At kung ang simbahan mo nga, sabi ko sa iyo, is not, hindi kinikilala San Pedro na unang namuno sa iglesia ng Panginoon, ligaw ka na. You're not following the word of the Lord na do not follow them. You follow them. Sila yung dumating na huli. Kaya nga ang sabi, maraming darating. Andito na yung church ng Panginoon. 33 AD nag-start. Merong mga dumating. So instead na ito yung pakikinggan mo, ito yung mga dumating ang pinakinggan mo. Ligaw ka na. Whether you will like it or not. Whether you will refute. Wala na. Okay? Sabi niya ito, kahit anghel, kahit sila daw, kung mangaral sila, iba sa ipinangaral nung natanggap natin, na ipinangaral sa atin nung unang pa mang una, kahit sila, or kahit anghel man, na mangaral ng iba sa ebanghelyo, na dala sa atin, huwag daw natin silang tatanggapin. So bakit pero meron ngayon mga tao naniniwala? Anghel daw. Pinaniwalaan. Apostol daw. Pinaniwalaan. Kahit sabihin mong magpapakilala ng apostol yan, magdala-dala ng pangalan ng Panginoon Kristo yan, dapat huwag nating tanggapin because their teaching was not handed down from the very apostles. Di ba? Lumabas lang sila ng kalaunan, nagbasa lang sila ng Tagalog Bible how many times? Tagalog Bible sa English. Then, nagpili lang sila ng magagandang verse dito sa Bible, saka pinaregistered. Kaya tingnan nyo, kapag pumunta kayo sa iba't ibang mga lugar, tingnan nyo yung mga pangalan ng mga sekta at denominasyon yung makikita nyo na nakakalat dyan sa iba't ibang lugar. Iba-ibang pangalan, di ba? Nasa Bible yan. GIL, Philippians chapter 2. Kay Eli Soriano, yung pangalan ng programa niya, Jeremiah 6:16, dating daan. Tapos later on, inadapt niya, nagpa-registered siya. Kasi nagpa-registered siya ng ilang beses, kinontra siya ni Priscilla Almeida, natalo siya, kaya nagpalit siya ng pangalan until such time na ang pina-registered niya, yung members of the Church of God International, yung 1 Timothy 3:15, ang gamit niya. Okay. Tapos, ang INC, ang ginamit na verse, Roma 16:16. At saka yung Acts 20:28 sa Lamsa Translation. Yun yung pinag-registered. Pero tingnan nyo yung mga huli ng dumating, mga kapatid. Tingnan nyo yung mga huli ng dumating. Kung ano-ano na lang yung mga pangalan. Sa US, iba naman ang style nila. Halimbawa, Binihin Ministry. Di ba? Nakapangalan sa kanila. Talaga at least may lakas silang, may guts sila na ipinangalan nila sa kanila yung kanilang, they name their sect and denomination to their own name. Unlike other people uses the name of the Lord to deceive many. We are already warned not to follow them. Okay. And it's a verse 9, Galatians 1:9. As we have said before, and now I say again, if anyone preaches to you a gospel other than the one that you received, tinanggap, let that one be accursed. You see? So kung naniwala ka sa mga teachings, sa mga preachers na huli nang dumating, ang sinasabi ko sa iyo, you are already led astray. That is why, even in Romans chapter 16, verse 17 to 18, there is another warning. This is the warning, mga kapatid.
Okay. We keep on repeating this. We have shared this several times already, mga kapatid. This is Romans 16, 17 to 18. Okay. I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions. Yan, dissensions. And obstacles in opposition to the teaching that you learned. The teachings that you learned. Ibig sabihin, may natutunan ng mga aral mula dun sa mga apostol. Learned. Handed down. You see? Very consistent, mga kapatid. Okay? Avoid them. You see? Avoid them daw. And sabi ng Panginoon, do not follow them yung mga darating. And then why you follow? Why you're following them? Okay. Verse 18, for such people, okay, sabi ng Panginoon, do not serve our Lord Christ, but their own appetites. Bakit own appetites? Nakakainggan nyo magtatag ng sekta, mga kapatid. Walang tax po yan. Ipangaral lang nila ng matapang yung tithes and offerings. Sold na ang buto-buto. Kaya ang tanong mo sa mga pastor at mga denominasyon, nung nagtayo ka ng sekta mo, is it really for the salvation of souls or it is the salvation of your pocket? Matapat ka ba talagang ganun para sa kaligtasan ng tao or kaligtasan ng wallet mo, ng pitaka mo? Pananagutan mo yan balang araw, mga kapatid. Okay. Ang sabi dito, for such people do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by fair and flattering speech, they deceive the hearts of the innocent. Because of their speech, they deceive the hearts of the innocent. Samantala, sinabihan na tayo ng Panginoon, do not follow them, yung mga darating. Kasi maraming dumating at darating sa kanyang pangalan. Kaya nga, mayroon pa rito. 2 John verse 10. Ito, mabigat din ito, mga kapatid, 2 John verse 10. Kaya ito yung reason, no? Ito, masakit to eh. Pero sa iba naman na matibay na yung pananampalataya, kinukuhan pa naman nila, tinatanggap pa rin naman nila. Ito sabi na to. Verse 10, 2 John verse 10. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him in your house or even greet him. For whoever greets him shares in his evil works. See? Hindi daw dapat batiin. Huwag daw nating tanggapin na yung doctrine na dala-dala nila hindi talaga handed down to them from the apostles. Sila na nga may gawa after they read the gospel, after they read the Bible, and they established their church and registered it to Securities and Exchange Commission. So we have been warned already, mga kapatid, kung paano winarn ng Panginoon ang pagkasira ng templo. The same. He warned us also not to follow those who will come in His name and will deceive us and follow them. Instead, to follow the Lord and the apostles He entrusted. Okay. Okay. Balikan natin ang gospel before we will end. Sige, para ng oras na. Okay. So there are signs do not be terrified, for such thing must happen first, but it will not immediately be the end. Okay? Those are signs. So mabuti pa rin ang Panginoon kasi before His final coming, He gave us signs. Palatandaan. Di ba? Kung hindi mabuti ang Panginoon, hindi niya na tayo bibigyan ng palatandaan. Darating na sa ng karaka-karaka. Then judgment now. Paano ka pa makapaghanda? At least binigyan tayo ng palatandaan. Ito pa sabi niya ng Panginoon. Then He said to them, nations will rise against nations and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes. Powerful earthquakes. Kaya nga dito sa atin, meron tayong tinatawag na ang pinaghahandaan, the big one.
yung mga fault line. May mga fault line na pinapaiwas yung hindi dapat mga tao nakapagpatayo ng bahay doon. Fault line, big one, hindi natin alam kung gaano ka-intense yan. Di ba? Sa Cebu lang nga, 7 point something, 7.2. Gaano katindi yun? Di ba? Powerful earthquakes yung sinasabi dito. Anong sa atin? Iniba lang yung term, big one. Dito, powerful earthquakes. Nung bata pa ako na 1970s na earthquake, na bata pa ako na wala pa akong talagang nung nagkaroon ng lindol, talagang dumadapa kami sa lupa sapagkat so very strong. Na yung July 16, anong taon ba yung July 16? Sa Baguio, isang hotel, bagsak, di ba? And then doon sa Nueva Ecija, noong July 16 na ron na yun, ang mga lupa daw, umaalon-alon mga kapatid, parang tubig. Ang sinasabi dito, there will be a powerful earthquakes. Tapos sa atin, yung term na ginamit natin, big one. Pinapangambahan natin yan, mga kapatid. Diba? So, famines and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky. So you see, God has given us signs before it will happen. And the Lord is warning us not to follow those people na dumarating, darating, at patuloy na dumarating. Gamit ang pangalan ng Panginoon. It doesn't mean na ginagamit ang pangalan ng Panginoon ay susundan natin sila. Diba? Gamit ang Biblia. Hindi pwede na kung may hawak-hawak na Biblia ay susundan natin sila. Let us remember, even Satan himself uses the Word of God and try to trick the Lord Jesus Christ himself. Di ba? Basahin niyo yung Matthew chapter 4 kung paano tinwist ni Satan yung Word of God, just trying to deceive, to trick the Lord Jesus Christ in the time of his hunger, in the time of his needs. Di ba? Ginamit, very mo verbatim, kinote ni Satan yung Psalm 91:11. Basahin mo Matthew chapter 4. It does not mean na kapag may mga taong dumating na dumarating lang, hindi sila nakakonect sa mga apostol, dala-dala yung Word of God, ang Bible, ay huwag mo basta-bastang paniwalaan. We were warned already, mga kapatid. And these things are continuously happening. Paano natin na hindi tayo maligaw? Alamin natin, ang simbahan ba natin na kinakaaniban? Ang unang leader na kinikilala ay San Pedro? Kung hindi San Pedro, din ibig sabihin, you are already led astray. Because let us remember, the Lord Jesus Christ established only a church. Upon this rock, I will build my church, Matthew 16. And then, sinabi niya sa John 17, I pray that they may be one. Pinanalangin niya ito na maging isa. And pangarap niya na maging isa lang, John 10:16. There will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi na there will be more flocks and more shepherds. No. There will be one flock and one shepherd. John 10:16. At alam natin yan, na pagdating doon sa John 21, verse 15 to 19, si San Pedro, ang pinagtibay niya muli, ang katungkulan or gampanin ni San Pedro na pangalagaan ang kawan ng Panginoon. At sinabi rin ni San Pablo, Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, one faith, one Lord, one baptism. Now, church, Jesus is the head of the church, and the church is his body. So therefore, there is only one body supposed to be. Kaya hindi pwede matalikod din yung church. Kasi nilalabas, ang mangyari, parang napugot yung head sa body.
then iuugpong lang uli kung kailan uli gusto ninyo. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom sa ating lahat. Maraming salamat sa mga nag-like, sa mga sumilip, or sa mga nag-tap ng screen. Kahit hindi man nag-tap ng screen, pero alam natin, they consider to listen to us. Of course, kuminsan may mga instance na mahina yung signal, kaya siguro ganyan lang, nagpuputol-putol. Pero bagamat ganon ay we just continue doing it. Dahilan sa sabi nga ng Biblia, 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, preach the word of God whether in season or out of season. Ang ibang term ginamit is whether convenient or inconvenient, mga kapatid. Tuloy lang. Okay, shalom. So that is by now, mga kapatid, shalom. And may God bless us and may God keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan nawa tayo ng Panginoon, ligtas tayo sa mabibigat mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa cancer, sa stroke, sa kidney failure, sa hypertension, sa cardiac arrest, or sa anumang mga disgrasya o sakuna. Iligtas din tayo sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. Shalom, that is by now. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Signing off, my dear brothers and sisters.